Makinig kay Jesus sa gitna ng dilim. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Thursday, August 6, 2026, at ginugunita po natin ang kapistahan ng Transfiguration of the Lord o ang pagbabagong anyo ng Panginoon. Sa buhay sundalo, may mga panahong puro bigat ang nakikita natin. Mabigat na misyon, pagod, problema sa pamilya, takot, at mga krus na tahimik nating dinadala. Ngayong kapistahan ng pagbabagong anyo, dinala ni Jesus sina Pedro, Santiago at Juan sa bundok. Doon ipinakita niya ang kaniyang kaluwalhatian. Nagniningning ang kaniyang mukha na parang araw at pumuti ang kaniyang damit na parang liwanag. Bakit niya ito ipinakita? Sapagkat darating ang oras na makikita ng mga alagad sa Jesus na magdurusa, itatakwil at magpasa ng krus. Binigyan sila ni Jesus ng liwanag upang kapag dumating ang dilim, maalala nila, hindi ang krus ang katapusan. Sa unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel, chapter 7, verses 9 to 10 and 13 to 14, ipinaalala ni Daniel na ang Diyos pa rin ang naghahari. Walang panganib, problema, dilim o kapangyarihan sa mundo ang mas malakas kaysa Diyos. Sa ikalawang pagbasa mula sa ikalawang sulat ni San Pedro, chapter 1, verses 16 to 19, sinabi ni San Pedro na kumapit kayo sa salita ng Diyos na parang ilawang tumatanglaw sa madilim na lugar. Ang pananampalataya ay hindi nangangahulugang wala ng dilim. Ang pananampalataya ay may liwanag tayong sinusundan sa gitna ng dilim. Sa ating ebanghelyo, mula sa ebanghelyo ni San Mateo, chapter 17, verses 1 to 9, sinabi ng Ama, ito ang minamahal kong anak, pakinggan ninyo siya. Sa ating mga sundalo, ito ang mensahe sa atin. Kapag mabigat ang duty, makinig kay Jesus. Kapag natatakot sa misyon, makinig kay Jesus. Kapag pagod na ang puso, makinig kay Jesus. Hindi laging aalisin agad ni Jesus ang problema. Pero bibigyan niya tayo ng liwanag, lakas at direksyon. Sapagkat kapag kasama natin si Jesus, ang krus ay hindi kailanman ang wakas. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, paliwanagin mo ang puso ng aming mga sundalo. Kapag madilim ang buhay at mabigat ang misyon, turuan mo kaming makinig sa iyo. Palakasin mo kami sa aming tungkulin. Ingatan ang aming pamilya at akayin kami sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ingatan mo kami. Amen.